Korean novela o local na telenovela, kahit pa ang ating mga pelikula. Madalas na plot, amnesia. Pero nangyayari nga ba sa totoong buhay? Paano kung isang araw, bigla na lang nabura ang iyong alaala? Sino ka? Mix, asawa mo ako. Mix, tingnan mo to. Tingnan mo. Ano to? Sa mga pelikula at telenovela, madalas tayong nakakapanood ng ganitong mga eksena. Pero ang ganitong mga plot o istorya, hindi lang likha ng malilikot na imahinasyon dahil nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Sino ka ba talaga? Wala akong maalala. Bagong taon, bagong buhay. Pero hindi na kailangang sumapit pa ang New Year para lang magkaroon ng panibagong simula ang 22 anyos na si Ricky. Dahil ang bawat araw na dumadaan sa kanya, bago. Tila wala na raw kasi siyang natatandaan sa kanyang nakaraan. Si Ricky, hinihinalang merong amnesia. Isang kondisyon kung saan nabubura ang alaala ng isang tao. Ang pwedeng dahilan nito, head injury, sakit o hindi kaya traumatic experience. Sa programa kong Reunion sa QTV, unang naitampok ang nooy palaboy na si Ricky. 7 taon na pala itong hinahanap noon ng kanyang inang si Marlita, mula nung naglayas ito. Anak Ricky, mapakita ka na, paramdam ka kung nasaan ka man naroon. Matagal na kita hinahanap eh. Hindi ko malaman kung saan kita hanapin eh. Nung una, hindi pa kami sigurado kung ito nga ang nawawalang anak ni Marlita. Hanggang lukso ng dugo ang nangusap. Ikaw ba yan, Kik? Ha? Hindi ka? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Hindi mo ko kilala? Ano pangalan mo? Ha? Ano nangyari sa iyo? Ha? Ha? Bakit kumiyak? Pero si Ricky, hindi nakikilala ang kanyang ina. Uy, ikaw yan, Kik? Makalipas ang 4 na buwan, unti-unti nang tumutugon si Ricky kay Marlita. Mama mo ako? Ha? Ha? Oo daw. Pero nananatili pa rin itong tulala o kaya naman tila mainit ang ulo. Hinala ni Marlita, bunga ito ng mga masasakit na pangyayari sa buhay ng kanyang anak. 4 na taon pa lang daw kasi si Ricky nung nakuryente ito. Nakaranas din daw ito ng pang-aabuso sa kanyang lolo. At nung tumanda naman, dumanas ng pagmamalupit sa trabahong pinasukan. Pero tuwing gabi, bumabalik daw ang mga alaala ni Ricky. Habang natutulog, isinisigaw raw nito ang mga bangungot na kanyang pinagdaanan. Alam ko, naramdaman ko kung anong naramdaman sa sarili niya. Dahil sinasarili na lang niya, ayaw na ibukay yung bibig niya. Tapos kung anong hirap na ranasan, naramdaman ko yung pero wala akong magawa. Sinamahan namin si Marlita at Ricky sa isang doktor. Kunan lang kitang blood pressure muna. Pwede? Ha? Posible raw na si Ricky merong psychological amnesia. We call that dissociative amnesia, no? Nire-repress nila yung identity nila, or sometimes they assume a new identity para to forget the events that were very painful and traumatic. Kaya parang they have so-called amnesia eh. Payo ng doktor, pagmamahal lang ang gamot upang manumbalik ang alaala ni Ricky. Pero bago nun, dapat muna siyang magkaroon ng tiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Halos kalahating taon naman nang tinitiis ni Agnes ang amnesia ng kanyang asawang seaman na si James. Habang nasa barko raw si James, nadulas ito at nabagok.
dahilan para maglaho ang kanyang alaala. Nung dumating siya, hindi mo talaga siya makikilala. Para siyang tumanda. Kala mo nasa 60 years old na siya sa pagkatapos tulala. Basta nakatingin lang siya sa iyo. Yun na nga, nung makita ko siya sa airport, nilapitan ko siya kaagad. Siguro instinct yun dahil asawa ko siya. Pero nung hindi niya ako, walang reaksyon ako nakita sa kanya. Sabi ko dun sa doktor, "Doktor, may amnesia ho ba siya?" Sabi ng doktor ko, sa kung ano ang nakikita mo, meron, sabi niya siya. Pero temporary lang yan, makaka-recover siya. Nasa sa inyong pag-aalaga. Ngayon, matyagang tinutulungan ni Agnes si James para maibalik ang naburang alaala nito. Araw-araw, ginagawan niya ito ng mga simpleng test. Mula sa pagsusulat ng pangalan, mathematical equations, at mga fill in the blanks. Hindi. Metro. Oh. At tila nagbubunga naman ang mga pagsisikap ni Agnes dahil unti-unti bumabalik na ang memorya ng kanyang asawa. Hospital. Yun talaga hindi ko makalimutan dahil napagtyagan ako ng misis ko na naalagaan niya ako hanggang yung nakakakilala na ako.